pagtitipon ang inihanda ni Don Santiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Minundok at sa daang Anduwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, magkakasama sa isang pulutong sina Padre Sibila, Padre Damaso, isang nakapaisano at isang kawal. Kaalis ko pa lamang sa bayang San Diego, pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. May 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa ay batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding hermano tersero, gayong 20 taong nanirahan ako roon. Wala pong kinalaman yan sa desestangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ang hawak na kopita. Ano? Hindi kayo nakaiintindi? Hindi ba ninyo nalalamang mali ang pagbabagong ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo ang di ko pagsang-ayon. Ang inyong sinasabi pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagkapabaya o iyo'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumako na aking narinig sa isang manlalakbay? Si Ginoong Laruha ang magpapatunay sa inyong ang mga Indio ay mangmang at mapagwalang bahala. Iyan ang totoo. Wala nang hihigit pa sa mga Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapan ng pulutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasiyahan doon? Hindi! Kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Ano ibig ninyong sabihin? Iyan ang sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga erehen kaaway ng Diyos ay pinanigan ang pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariing nagsalita. Kapag ang kuray nagpahukay ng isang bangkay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay kinatawan ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinabi, kung hindi, bukas na bukas din malalaman niya ng general. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente na magitan si Padre Sibila sa dalawa. Siya ay hindi nangungumpisa, ngunit isang kasinungalingan na sabihin siya ay nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin, sa Diyos at sa lipunan. May kaisa-isang anak na nasa Europa, kaya walang dahilan upang siya ay magpatiwakal. Nang dumating ang kura sa San Diego ay pinabugbog ang koadyator at pinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang pook. Nang mabatid ito ng general ay inilipat sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente. Unti-unting nagbalik ang katiwasayan sa bulwagan. Dumating ang ilan pang mga bagong panauhin, gaya ng mag-asawang sina Dr. de Espadanya at Doña Victorina. Kaakbay ni Kapitan Tiago ang isang binatang luksang-luksa ang kasuotan. Ikinararangan kong ipakilala sa lahat si Ginoong Crisostomo Ibarra, anak ng nasira kong kaibigan. Kadarating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura sa aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkamali, ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Hiyang-hiyang napayuko si Ibarra at tumalikod. Napaharap siya sa tenyenteng kanina pa nagmamasid.
Kayo ang anak ni Ginoong Rafael Ibarra. Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Nagkaroon po ako ng pagkakataong makilala ang iyong ama. Siya'y kilalang marangal. Ginoo, ang papuri ninyo sa ama ko'y pumapawi sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Lumapit sa umpukan ng mga binata si Ibarra upang makipagkilala. Mga Ginoo, ipahintulot ninyong ipakilala ko ang aking sarili tulad ng kaugalian sa Alemanya dahil sa kawalan ng magpapakilala sa akin. Hindi ko nais dalhin dito ang kaugalian sa ibang lupain sapagkat tayo rito ay may likas na kabutihang ugali, ngunit ako'y napilitan. Mga Ginoo, ang pangalan ko'y Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. Isa-isa namang nagpakilala ang mga nasa umpukan. Namukhaan ni Ibarra ang isang makataroon. Ang inyong mga tula ay bumuhay sa aking pagmamahal sa aking bayan. Ano ang sanhi ng hindi ninyo pagsulat? Ang isipan ko'y ayaw kumilala at magsinungaling. May isang makatang tumula sa katotohanan at siya'y pinag-usig. Pagkatapos ng pakikipag-usap ni Ibarra sa Makata, siya'y lumayo at lumapit naman sa kanya si Kapitan Tinong. Ginoo, ako'y si Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago at matalik na kakilala ng iyong ama. Maaari po bang makasalo namin kayo sa isang pananghalian bukas? Salamat po, ngunit uwi po ako bukas sa San Diego. Isa-isang nagtungo sa hapagkainan ang mga panauhin. Si Padre Sibila ay masayang-masaya, samantalang masama naman ang loob ni Padre Damaso. Pinag-aagawan ni na Padre Damaso at Padre Sibila ang kabisera. Ang luklukan po'y para sa inyo. Kayo ang unang kakilala at kompesor ng nasirang may bahay at alang-alang din sa inyong gulang, katungkulan at kapangyarihan. Hindi po naman katandaan, ngunit kayo ang kura ng bayan. Ipinahain ni Kapitan Tiago ang tinolang manok. Natapat sa pinggan ni Padre Damaso ang mangkok na may lamang leeg at isang pakpak. Humigop siya ng sabaw at ibinagsak ang kutsara at isinulong ang pinggan. Marahil ay nakalimutan mo na ang iyong bayan dahil sa tagal ng pamamalagi mo sa Europa. Kahit ako'y kalimutan ng aking bayan, sa lahat ng sandali inaalala ko siya. Haling bansa sa Europa ang naibigan ninyo. Kahit aling malayang bayan sa Europa, ngunit una sa lahat ang Espanya na siya kong pangalawang inang bayan. Ano naman po ang pinakamahalagang bagay na inyong nakita na naging katangi-tangi sa pamumuhay, sa pananampalataya, at sa lahat na? Bago ako tumungo sa isang bayan ay pinag-aaralan ko muna ang kanyang kasaysayan at pagkatapos ay wala ng katangian ang bawat makita ko. Ngunit natiyak kong ang kasaganaan o kadahupan ng bayan ay nababatay sa taglay nilang kalayaan. Iyan lamang ang nakita mo? Alam na iyan ng lahat ng bata sa paaralan. Nangamba ang lahat na baka magkaroon ng kaguluhan. Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kura. Nagpagunita ito sa aking kabataan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang ipinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapag. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad bukas, kaya't maraming dapat lutasin. Mga Ginoo, sa ikabubuti ng Espanya at Pilipinas,